Sama-sama tayong magiging saksi. Limang magkakaanak ang sugatan sa pagsabog ng LPG sa Taytay, Rizal at kabilang sa sugatan ang isang sanggol. Saksi, si Jamie Santos. Sa pool sa CCTV ang pagtakbo palabas ng bahay ng mag-asawang ito sa Taytay, Rizal buwat ang 9 na buwang gulang nilang apo. Nang may sumingaw sa loob ng kanilang bahay, mag-aalas 11 ng umaga nitong Miyerkules. Bumalik pa sa loob ng bahay ang lalaki. Nang maya-maya, may sumabog at nagliyab mula sa loob ng bahay. Tumilapon ng lalaki at kanyang anak na nasa loob ng bahay. Natamaan din ang ginang na may hawak sa sanggol. 5 magkakaanak ang nasugatan. Ang mag-asawang sina Nelson at Marites at anak nilang si Ana Rose at 2 apo na 7 taong gulang at 9 na buwang gulang. Kwento ng isa sa anak ng mag-asawang biktima, maghahanda para magluto ang kanilang kapatid gamit ang bagong biling LPG. Nag-aayos po sila ng kalan po kasi bagong bili po. So, tatry po nila yung pagpihit po, yun biglang sumingaw. Sabi niya, ay hindi pala ito pwede buksan. Pagka sabi po ng ganon, bigla nang sumingaw ng sobra po. Tapos yun, pag may bukas yung kalan, ganun na po, inigop na po agad yung ano. Kulog po kasi yung bahay, maliit lang po yung space. Yan, ano na po, walang lalabasan yung ano, talagang inano na yung apoy. Agad tumulong ang mga kapitbahay. Itinakbo ang pamilya sa ospital. Nasa magkahiwalay na pagamutan ngayon ang pamilya na nagtamo ng 2nd to 3rd degree burns. Nakalabas na ng ospital ang biktimang 7 taong gulang. Ang mga magulang ni Marinel, hanggang ngayon po, ano pa rin sila, hindi pa rin po sila nakakain, tsaka nakakainom. Yung papa ko po nanghihina na rin, ano kasi po kahit nakaswero po sila, yung parang tuyong-tuyo po talaga yung bibig. Gusto mo lang uminom ng tubig pero hindi pa po sila pinapayagang uminom Bawal pa po. Hiling ng pamilya ng mga biktima na mailipat sana sa mas malaking ospital na may burn unit ang kanyang pamilya. Nananawagan din sila ng tulong, lalo na't 4 nilang kaanak ang nananatili sa ospital. Nananawagan po ako kung sino man po yung pwedeng tumulong sa kamag-anakan namin na nasa ospital. 4 po silang nadisgrasya sa sumabog na kalan. Nitong March 28, isang pagsabog din ng LPG ang naganap at nasa pool ng CCTV sa barangay San Juan, Taytay, Rizal. 3 magkakaanak ang sugatan sa insidente. Paalala ng Taytay Rizal Bureau of Fire Protection, dapat maging maingat sa pagkabit ng mga tangke ng gas sa mga bahay o establishmento. Siguraduhin daw na nakapatay muna lahat ng maaring pagmula ng apoy o spark na maging source ng ignition. Para sa GMA Integrated News, ako si Jamie Santos, ang inyong saksi. Bago sa saksi, nabisto ng PIDEA ang umano'y Shabu Laboratory sa Las Piñas. 5 ang arestado, kabilang ang 3 Tsino. Saksi, si John Consulta, exclusive. Pagkatanggap ng senyas, sinalakay ng Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA ang target na bahay sa isang exclusive subdivision sa Las Piñas. Inabutan sa baba ng bahay ang 2 Pilipino. Nagtago sa banyo sa 2nd floor ang 3 Chinese na pagapang na lumabas mula sa kanilang pwesto nang makita ng raiding team. Tumambad sa PIDEA ang mga gamit sa karaniwang pang Shabu Laboratory tulad ng naglalakiang flasks, weighing scale at drum-drum na kemikal para raw sa paggawa ng iligal na droga. Ongoing ngayon mga kapuso itong inventaryo na sinasagawa ng mga tauhan ng Philippine Drug Enforcement Agency dito nga sa bahay na to sa Las Piñas sa kanilang raid. Kanina lamang habang nandito naman ang mga na-arrestong suspect kabilang ang 3 Chinese nationals. Ayon sa PIDEA ay nagkaplano dapat na magtayo ng Shabu Laboratory sa bahay na ito. At itong mga equipment at mga kemikal na kanilang inabutan sa bahay na ito ay magpapatunay daw na totoo ang kanilang nakuhang impormasyon. Doon sa nakuha natin kanina, yung isang drum that can manufacture around 50 to 100 kilos of shabu. So, napakarami yung nakuha. Isipin nyo na lang po kung sakali natuloy ko yan, yung pag-manufacture niyan, ilang buhay yung masisira po niyan. Ayon sa PIDEA, tagaluto ng shabu ng grupong nag-ooperate dito sa Pilipinas ang isang inarestong Chinese national. Matagal na raw siyang pinaghahanap ng mga otoridad dahil sangkot umano sa drug trafficking. Just like what our Director General said earlier, the
the war against drugs would be relentless, and we are also trying to prevent the entry of dangerous drugs not only in the Philippines but also the manufacture of dangerous drugs in the Philippines. Ang ilang naaresto, itinanggi na panggawa ng illegal na droga ang mga gamit. The chemical, is this for drugs? For making shabu? No. Maharap sa reklamang paglabag sa Section 8 ng Dangerous Drugs Act ang mga naarestong Chinese at Pilipino. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, ang inyong saksi. Bago matapos ang Abril, target ng DOJ na mailabas ang resulta ng investigasyon sa pagpatay sa Chinese na negosyanteng si Anson Ke at ang kanyang driver. Tukoy na lang ng mga pulis ang mga suspect sa krimen. Saksi, si Mark Salazar. Mula EDSA, pumasok ang van na yan sa Seminary Road sa Barangay Bahay Toro sa Project 8, Quezon City. Pumarada ito sa gilid ng kalsada. Maya-maya, may bumaba mula sa passenger side ng sasakyan. Bumukas naman ang pinto sa driver's side at tila may sinilip ang driver. Ilang saglit lang, muling umabante ang sasakyan hanggang sa bumaba na ang driver. Naglakad palayo ang driver at isa pang sakay ng van. Ang mga tagpong niyan, kuha mag-aalas 8 ng gabi noong March 29. Umaga nitong April 8 nang may mag-report na sa pulisya tungkol sa inabando ng van. Kinabukasan, April 9, natagpo ang patay at nakasilid sa nylon bags ang Chinese businessman na si Anson Ke o Anson Tan at kanyang driver na si Armani Pabilio sa Rodriguez, Rizal. Ang inabando ng van sa Quezon City ang sinasabing huling sinakyan ng dalawa bago sila mawala. Sabi pa ng PNP, nawawala pa lang ang mga biktima, lumalabas na sa investigasyon na hindi ito basta kaso lang ng kidnap for ransom. Nakarating na rin daw sa kanila ang ulat ng isang pahayagan na pinaghigantihan si Ke ng isang sindikato sa Pogo dahil sa pagkakautang. We are aware of this theory or this piece of news, and we actually have more information about it, but we do not want to divulge everything in media. We have to operate quietly. Sa kabila ng Pogo ban ay buhay pa umano, mapanganib at hindi umalis ang sindikatong konektado sa Pogo. We are aware of the videos that came out before, on the way people were tortured and the way people were killed nung panahon ng Pogo rito. Unfortunately, many of these criminal elements are still here. Sabi ng PNP, posibleng isang grupo lang ang dumukot at pumatay kay Ke at kanyang driver at sa mga responsable sa isa pang kidnapping nung nakaraang taon kung saan isang Chinese at driver din niya ang pinatay. Ito raw yung grupo na kung tawagin ay muscle group o mga enforcer na mga Pogo operator. Ito yung mga involved po dati sa Pogo na ang kanilang modus operandi po ay parang sila po ang ginagawang mga taga-singil di umano doon sa mga may utang in relation sa mga Pogo operation po. Binubuo raw ng mga Chinese national ang grupo na estilo ang pagtali sa kamay ng mga biktima, pagbalot ng duct tape sa mukha at hindi gumagamit ng barel sa pagpatay. Sabi ng PNP, hindi magtatagal ay masusukol na ang mga suspect na itinimbre na sa Bureau of Immigration para hindi makalabas ng bansa. We can arrest the people right now, but we cannot get the mastermind. We want the mastermind. No, wala. As of now, wala kami nakikitang pulis. Bago matapos ang Abril ay isa sa publiko na rin daw nila ang kompletong resulta ng investigasyon ayon sa Justice Secretary. Sanib-puwersa na ang NBI at PNP sa binuong Anti-Kidnapping Task Force na tumututok sa kasong ito na yumanig lalo sa Filipino-Chinese community. Binayaran na, pinatay pa. Ito ang ayaw namin. So ito ang creating so much apprehension on the business sector. Nakita niyo sa litrato, bugbog sarado. Bugbog sarado. So this kind of crime should not be tolerated. Unless it's official, we won't say anything about it because right now it's critical that we give our full confidence and trust in the PNP together with AKG at saka pumasok na rin yung NBI. Don't be alarmed. Nasa nasa taas pa rin kami ng situation with our Secretary of Justice on top sa Chinese community. Huwag po kayong mag-alala, gagawa po kami ng aksyon.
Nakipagdialogo rin ang PNP sa mga leader ng Federation of Filipino-Chinese Chambers of Commerce and Industry Incorporated. Aside dun sa assurance, sir, na iimbestigahang mabuti po ito at siniguro po ng ating Chief PNP na pananagutin po kung sino man po ang individual at grupo behind this series of kidnapping case. Base sa datos ng PNP Anti-Kidnapping Group, mula sa 26 na kaso ng kidnapping noong 2023, tumaas ito sa 32 noong nakaraang taon. Sa unang 4 na buwan pa ng 2025, meron ng 13 kidnapping cases. Isa sa nakikitang dahilan ng PNP sa pagtaas ng kaso ng kidnapping ay ang pagpapasara ng gobyerno sa lahat ng POGO operation sa bansa. Dito po nagsimula yung nakikita natin ng mga POGO-related kidnappings kung saan nagsisingilan na po yung mga individual at mga grupo na involved po na possibly ay nalugi doon sa naging pagsasaka po ng POGO. So they shifted po dito sa kidnapping to make sure po na makakabawi po siguro sila. Sa isang pahayag, sinabi ng Chinese Embassy dito na itutuloy nila ang pag-udyok sa Pilipinas na paigtingin ang pagresolba sa mga kaso, panagutin ang mga nasa likod ng krimen at palakasin ang public security. Para sa GMA Integrated News, ako si Mark Salazar, ang inyong saksi. 7 pulis ormok ang itinuturing na person of interest sa pamamaril sa kandidato sa pagka-mayor ng Albuera, Leyte na si Kerwin Espinosa. Saksi, si Ian Cruz. Biglang nagkagulo sa Crawford Court na yan sa barangay Tinag-an, Albuera, Leyte habang nangangampanya roon ang partido ni Mayoralty candidate Kerwin Espinosa kahapon. Nabaril na pala noon si Espinosa na tinamaan ng bala sa balikat. Sugatan dinatna sa gilid na lang ng poste ng court ang kapatid niyang si RR. Isang minor de edad din ang nadamay at nasugatan. Isinugod sila sa ospital sa Ormoc City. Nasa kustodiya na ng pulisya ang 7 pulis ormok na itinuturing ngayong persons of interest ayon sa pulisya. Kinumpis ka rin ang kanilang mga armas. Naka-assign po sila lahat sa Ormoc City Police Station po. So ang inimbestigahan po natin ngayon ay kung ano ang kinalaman po nila dito. Iniintay po yung result po ng ballistic examination kung mayroon po dito sa mga na-recover na barel na recently naiputok. Yung ating buong pwersa ng Leyte Police Provincial Office ay patuloy na nag-conduct ng in-depth investigation para mahuli na po ang gumawa nito. Pag yung biktima po ay isang kandidato o supporter, it is classified as suspected election-related incident. Wala pang 24 oras mula ng binaril, agad nang lumabas si Espinosa sa ospital dahil sa pangamba sa kanyang seguridad. Dahil sa rason ng seguridad ko, kasi ang involved na mga person of interest, nawalan ako ng tiwala sa mga kapulisan sa Ormoc, maliban sa mga matino. Kaninang hapon, humarap sa press con si Espinosa at ipinakita ang tinamong tama sa dibdib na lumabas sa balikat. Anya, sa isang bahay malapit sa covered court, pinaniniwala ang nagkubli ang sniper. Pinalibutan daw ang lugar ng kanyang mga taga-suporta at natuntun doon ang ilang pulis ormok na walang jurisdiksyon sa bayan ng Albuera. Kaya tanong niya, sila ay naka-assign sa Ormoc City. Isang malaking tanghaga na may taong nag-uutos sa kanila na mataas na politician din. Ang ano ko ay sana mabigyan to ng pansin ni Mayor Lucy kasi siya ngayon ang alkalde ng Ormoc City. Kung bakit napunta yung mga pulis mo sa aming lugar, sa Albuera, lalong-lalo ka na Congressman Richard Gomez, sana mabigyan mo to ng pansin na parang hindi tama. Wala akong binibintangan kung sino. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuhang panig ng mag-asawang Gomez. Sinagot din Espinosa ang mga naghihinalang ambush me ang nangyari. Sino namang mag-scripted na dito sa dibdib ko ang tama at double action pa ang bala.
Nakita nyo naman na malaking butas ang aking braso. Ba't naman scripted? Nang tanungin naman kung handa ba siyang tumistigo sa International Criminal Court kaugnay sa war on drugs, sabi ni Espinosa na lalo raw siyang handa ngayong tumistigo. Ngayon sa nangyari sa akin, handang-handa ako kahit na anong mangyari. Lalo na para mabigyan ng hustisya ang aking ama na pinatay sa loob ng selda na walang kalaban-laban. Bagamay, naaawa raw siya sa pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa edad nito, kailangan daw harapin ng dating Pangulo ang reklamo. Naging kontrobersyal si Espinosa noong administrasyong Duterte nang isamput siya sa kalakalan ng droga, pero ibinasura ng korte ang ilan sa mga kaso dahil sa kakulangan ng ebidensya. Ang kanyang amang si dating Albuera Mayor Rolando Espinosa Sr. nakasama rin noon sa Duterte Drug Watch List. Napatay naman sa isang manong shootout habang nasa loob ng kulungan. Para sa GMA Integrated News, ako si Ian Cruz, ang inyong saksi. Bumuelta si Senate President Chis Escudero kasunod ng sinabi ni Senadora Amy Marcos na tumanggi siyang pirmahan ang contempt order laban kay Special Envoy on Transnational Crime, Ambassador Marcus Lacanilao. Sabi kahapon ni Senadora Marcos dahil sa hindi pagpirma ni Escudero, pinakawalan si Lacanilao sa kabila ng anyay pagsisinungaling nito sa pagdinig ukol sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero gate ngayon ni Escudero, iniutos niyang pakawalan si Lacanilao dahil idinetine siya ng walang due process. Bilang bahagi ng due process, naglabas si Escudero ng show cause order para ipaliwanag ni Lacanilao sa loob ng 5 araw kung bakit hindi siya dapat makontempt. Hinikayat din niya si Senadora Marcos na huwag gamitin ng Senado para sa sariling interes sa politika. Ang sagot naman dyan ng Senadora, hindi pansariling interes ang pagdinig, kundi in aid of legislation. Pumalo sa 45 degrees Celsius ang heat index sa ilang bahagi ng bansa ngayong araw. Posibleng ganyan din ang damang inat ngayong weekend. Saksi, si Oscar Oida. Agad na sumugod sa health center ng 64 anyos na si Aling Estrelita. Nakaramdam kasi siya ng pananakit ng ulo dala ng init ng panahon sa bansa. Kung may nararamdaman na, malapit lang naman po dito. Punta na ako dito. Umabot ngayong araw sa 40 degrees Celsius o nasa extreme caution level ang heat index sa Quezon City. Dahil dito, payo ng mga espesyalista na huwag baliwalain ang mga nararamdaman kapag mainit ang panahon. Maaari kasi itong humantong sa heat cramps o heat stroke. Nagkakaroon po ng additional burden po dun sa mga organs ng katawan. Kaya po pag hindi po kinaya ng katawan po natin, pwedeng mag-lead ng failure po. Dapat po talaga is may daladala po tayo lagi ng tubig po natin. Lagi po tayo iinom ng tubig kahit hindi po tayo nauuhaw. And from time to time, kailangan nasa lilim po tayo. Sa Dagupan, Pangasinan, pumalo naman sa 44 degrees Celsius ang damang init ngayong araw. Pag talagang mainit na, nagpapahinga kami. Ayon sa Pag-asa Dagupan Station, posible pang tumaas ang heat index sa lungsod sa mga susunod na araw. Nasa peak season na tayo, kalagitnaan ng dry season. So, hindi natin naas yung posibilidad na pataas yung ating heat index. Sa Vira, Catanduanes at Sangli Point sa Cavite, ang naitalang pinakamataas na heat index na pumalo sa 45 degrees Celsius. Hindi rin birong na damang init sa Naiya sa Pasay na umabot naman sa 42 degrees Celsius. Ayon sa Pag-asa, mas mataas pa rin ang mga naitalang heat index noong nakaraang taon. On record, 2024 was the warmest year so far globally, especially April. So may mga areas globally na nagkaroon ng heat wave at dito sa atin recorded yung mga matataas na heat index. Pero posibleng pumalo sa 45 degrees Celsius ang heat index sa Sangli Point sa Cavite ngayong Sabado at Linggo. 44 degrees Celsius naman sa Dagupan, Pangasinan. Posible naman ang 41 at 42 degrees Celsius na heat index sa Pasay at Quezon City. Base sa datos ng Metro Weather, mataas ang tsansa ng ulan sa Mimaropa, Bicol Region, Visayas, lalo na sa western portions, pati sa halos buong Mindanao. Posible rin ang kalat-kalat na ulan sa Northern Luzon. Ganyan din ang mararanasan pagsapit ng linggo. May tsansa rin ng thunderstorm sa Metro Manila ngayong weekend, lalo na sa linggo ng hapon. Para sa GMA Integrated News, ako si Oscar Oida, ang inyong saksi!
5 sasakyan ang inararo ng isang SUV sa San Juan City. Ang driver, nakatulog umano. Saksi, si Emil Sumangil. Rush hour. Ganap na pasado alas 7 ng umaga kanina nang mangyari ang disgrasyang ito sa kahabaan ng N. Domingo Street, San Juan City. Dalhin mo na sa ospital! Ospital na, lapit na! Nasa lugar pa ng pinangyarihan ng mga biktima ng banggaan. Kabilang ang tricycle driver na ito na bukod sa nakunang duguan ay na-dislocate din ang braso. Mga pulis na ang sumaklolo katuwang ang rescue team ng city government. Isinugod nila ang mga sugatan sa kalapit na San Juan Medical Center. Mayroon po tayong reported na 10 minor injuries at mayroon pong isang critical na itinakbo po sa San Juan Medical Center. Ayon sa inisyal na investigasyon, patungo raw ng pinaglabanan shrine ang kulay puting SUV na ito nang biglang pumihit at banggain ang kulay maroon na sedan. Pagkatapos, inararo naman ito ang 3 tricycle bago banggain muli ang isang papasaherong jeep. Sumuko ang driver ng SUV na nasa 20 anyos lang ang edad. Lumalabas na galing sa gamikan umano ang SUV driver. Ayon po sa ating investigasyon po, ito pong driver ng Nissan Terra ay galing po sa pagpupuyat. So hindi po siya masyado nakapagpahinga at nakatulog po siya habang nagmamaneho. Dire-diretso po ang takbo niya at nagising na lang po siya nung nabangga niya na po yung mga sasakyan. Dumating na rin daw ang pamilya ng nakadisgrasya at nangakong sasagutin ang lahat ng gastusin. Nagkaroon na po ng pagkakasunduan sa mga ibang biktima na willing po ang nakabangga na gastusin po lahat ng danyos. Paalala ng pulisya, lalo't maraming bibiyahe ngayong Semana Santa. Kapag tayo po ay pagod at kulang po ang ating tulog, ay wag na po tayong magmaneho. Siguraduhin po natin na pag nagmamaneho tayo, healthy po tayo, attentive. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, ang inyong saksi. Sasabay ngayong tag-init ang taas singil sa kuryente at ayon sa Meralco, 72 centavos kada kilowatt hour ang madaragdag ngayong Abril. Katumbas po ito ng 145 pesos na dagdag sa bill ng bahay na kumukonsumo ng 200 kilowatt hours kada buwan. Sabi ng Meralco, umaabot sa 13,200 megawatts ang peak demand o pangangailangan sa kuryente sa Luzon. At habang tumataas ang konsumo, tataas rin daw ang buwanang bayarin sa kuryente. Inalis sa pwesto si Ormoc City Police Director Colonel Raydante Arisa ayon kay PNP spokesperson Brigadier General Jean Fajardo. Yan po'y base sa ulat ng Super Radio DCWB reporter na si Glenn Huego. Ang relief order ay kasunod ng pagtukoy ng PNP sa 7 police Ormoc bilang persons of interest sa pamamaril kay Albuera Leyte mayoral candidate Kerwin Espinosa. Inilabas na po ang resulta ng March 2025 ulat ng Bayan Pre-Election Preferences Survey ng Pulse Asia. Ating saksihan. Sa first quarter ulat ng Bayan Pre-Election Preferences Survey ng Pulse Asia para sa eleksyon 2025, 16 na senatorial candidates ang may statistical chance na manalo kung ginawa ang eleksyon noong panahong ginawa ang survey. Ito ay sina Senator Bongo, Congressman Erwin Tulfo, Senator Bato de la Rosa, dating Senador Tito Soto, Senator Spia Cayetano at Bong Revilla, dating Senador Ping Lacson, Willie Revillame, Ben Tulfo, Makati Mayor Abby Binay, Senator Lito Lapid, dating Senador Manny Pacquiao, Philip Salvador, Congresswoman Camille Villar, dating Senador Bam Aquino at Congressman Rodante Marcoleta. Isinagawa ang non-commissioned nationwide survey mula March 23 hanggang 29, 2025 sa pamamagitan ng face-to-face interviews sa 2,400 respondents na edad 18 pataas. Mayroon itong plus-minus 2% na margin of error at 95% confidence level. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, ang inyong saksi. Nagbabalang COMELEC na posibleng ipatigil ang pamamahagi ng ayuda sa isang lugar kung mapatunayang ginagamit ito sa pangangampanya. Ang isang netizen naman pinaalis umano sa kanilang lugar matapos magpunta sa pulong ng partidong kalaban ng kanilang mayor. Saksi, si Chino Gaston. Huwag ka muna dito. Pwede ka naman bumalik dito pagkatapos ng eleksyon.
Dalawang kagawad ang maririnig na katalo ng isang netizen sa videong ito na in-upload online. Pinaaalis umano nila ang netizen sa inuupahan niyang bahay. Nakita raw kasi siya sa pulong ng mga watcher ng isang kandidato ng kalabang partido ng nakaupong mayor sa kanilang lugar. Kasi alam nila, kinakampi ka sa dapat sila ang nakapader, sila ang mayor, hindi mo alam ang ugali sila. Ano po bang problema kung nakakampi ako kina... Oo, basta umalis ka na. Hindi po nila Ay, hindi. Nakakatanggap din daw ng mga banta sa social media ang netizen. Nakuha po kami ng picture. May mga na-receive na po kung mga threat noon. Sinasabi na ng mga tao na mag-ingat ka na. Nakita na ng COMELEC ang video at nangakong aaksyonan ito. Yan po mga bagay na ganyan, kahit sobrang liliit, nakakarating po sa atin. Yan, Sir Chino, ang kagandahan ng social media. Sige pa, i-post nyo pa lahat yan para yan ang best evidence namin ngayon eh. Sa ilalim ng Omnibus Election Code, itinuturing na election offense ang pananakot at panggigipit para pilitin o pigilang lumahok sa pangangampanya ang sinumang tao. Nadagdag naman sa listahan ng mga kandidatong pinadalhan ng show cause order ng COMELEC ang mayoral candidate ng Silang Cavite na si Kevin Anarna. Kaugnay ito sa biro niyang ipararaffle ang mga single mother para magkaroon sila ng mga kasama sa buhay. Pinapasagot ng COMELEC si Anarna kung bakit hindi siya dapat kasuhan ng election offense o petition for disqualification. Inisyuhan din ng show cause order si Palawan Congressional Candidate Abraham Mitra dahil may alok umanong movie tickets sa kanyang official Facebook page. Wala pang pahayag sina Anarna at Mitra. Sinampahan naman ng paglabag sa Omnibus Election Code kaugnay ng vote buying si San Fernando, Pampanga Mayor Vilma Caluwag at kanyang asawang si dating Barangay Chairman Melchor Caluwag. Kaugnayan sa pamamahagi umano ng pera para sa kanilang sanitation program noong 2023 barangay elections. Git ni Caluwag, politically motivated ang reklamo. 36 na kaso ng vote buying na ang natanggap ng COMELEC. Diyan sa may bandang Aklan, may namimigay dyan ng gas coupon. Dito sa Parañaque area, may mga taong pinapapasok sa isang bahay. Paglalabas, may mga dalang plastic na may mga goods. Warning ito sa kanila, we are watching you. May mga sumbong din umano sa COMELEC na nagagamit sa pangangampanya ang pamamahagi ng ayuda. Babala nila kapag napatunayang inaabuso ang mga programa ng DSWD, maaaring ipatigil ang pamamahagi nito sa lugar. Unfair doon sa mga mabibiyayaan dapat ng ayuda dahil sa presensya nyo na wala pa yung exemption. Kinwestiyon naman ni Nueva Ecija gubernatorial candidate Virgilio Bote ang pag-issue ng show cause order sa kanya ng COMELEC kasunod ng pahayag niya tungkol sa sakit ng isang kandidato. Aniya, natanong lang umano sa isang forum ukol sa kalagayan ng isang opisyal na umano'y 6 na buwan nang may sakit. Sabi pa niya, kaduda-duda ang integridad ni COMELEC Chairman George Garcia na dating abogado umano ng kanyang katunggali. May 3 araw si Bote para sagutin ang show cause order na anyay sasagutin niya ngayong araw. Sinisika pa naming kuhanan ng reaksyon si Garcia kaugnay sa pagdududa ni Bote. Para sa GMA Integrated News, ako si Chino Gaston, ang inyong saksi. 31 araw bagong eleksyon 2025. Edukasyon at agrikultura ang ilan sa mga tinalakay ng mga senatorial candidate sa patuloy nilang pangangampanya. Ating saksihan. Transportasyon ang sentro ng kampanya ni Representative Bonifacio Bosita. Programang pangkalusugan at edukasyon ang ibinida ni Senador Pia Cayetano. Si David D'Angelo, kahandaan sa climate change ang tututukan. Sa Pampanga nag-ikot si Attorney Angelo De Alban. Si Senator Bongo, paglapit ng serbisyo sa mga tao ang prioridad. Naroon din si Philip Salvador. Bantay budget ang isa sa mga plataporma ni Ping Lacson. Gusto raw pakinggan ni Tito Soto ang boses ng taong bayan. Tututukan daw ni Congressman Rodante Marcoleta ang pagbaba ng presyo ng bilihin. Pagpapaunlad ng agrikultura ang isinulong ni Senator Amy Marcos. Tututukan ni Kiko Pangilinan ang kapakanan ng mga magsasaka. Paglaban sa korupsyon ang tututukan ni Ariel Querubin. Si Benher Abalos isusulong ang progreso ng gitnang Luzon.
Sisiguraduhin daw ni Bam Aquino na palalawakin ng libreng kolehiyo. Pagbibigay ng libreng gamot ang isa sa mga advokasya ni Mayor Abby Binay. Patuloy naming sinusundan ang kampanya ng mga tumatakbong senador sa eleksyon 2025. Para sa GMA Integrated News, ako si Darlene Cay, ang inyong saksi. Proud na ibinida ng ating mga kapuso ang kani-kanilang mga alaga kasabay ng selebrasyon ng Pet Day. At gaya po nila, mga kapuso, pwede nyo ring i-share ang mga yan bilang isa sa aming mga News Scooper. Ating saksihan. Super behaved sa kanilang possum family photo ang pamilya Balbods na bumabati ng Happy Pet Day. Summer vibes with sunglasses naman ang fur bibing yan na may pa-shoutout sa mga kachimken. Marami sa ating friends talagang all smiles ngayong Friday, Pet Day. Gaya ni Kevin, Miracle at Chippy. Heto't may nagpapa-burger pa nga sa tuwa. Just chillin naman ang peg ng poodle na ito. Parang si Bimbi lang na nagpapapresko with his white sandal. Pati ni Kit Kat and Lala Loves. Sitting fretty and cute si rin sina Nutella, Skippy and Peanut. May version din yan sina Nami, Cookie and Bumi. Ang ilan naman, parang ang lalim yata ng iniisip. Ano man ang mood at ganaps ng yung fur babies ngayong Pet Day, deserve nila ng love and care every day. Mga kapuso, pwede ka rin maging isa sa aming mga News Scooper para sa inyong kwentong totoo, kwentong kapuso. Sumali na sa News Scoop Plus Facebook group at i-share ang inyong mga larawan at video. Maaaring ma-feature ang inyong storya sa aming newscast. Gamitin lang ang hashtag #NewsScoop sa inyong mga post. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano ang inyong saksi. Inatake ng mabubuyog ang mahigit 40 individual sa isang park sa Tagum City, Davao del Norte. Base sa salaysay ng nakasaksi, may naghagis umano ng bato sa bahay ng mga bubuyog kaya raw umatake ang mga ito. Nagsagawa na ng fogging operation ang City Agriculture Office para makontrol ang swarming ng mga bubuyog. Paalala po nila, huwag gambalain ang makikitang bahay ng mga bubuyog. At kung sakaling matusok ng bubuyog, unang gawin ay alisin agad ang kanilang stinger o yung pantusok ng bubuyog para maiwasang malason. Hugasan ito gamit ang tubig at sabon at lagyan ng cold compress para mabawasan ang pamamaga. Pwede rin uminom ng mga painkiller para maibsan ang sakit ng tusok. Wagi ang Perpetual Junior Altas kontra Benil Lasal Green Hills Greenies sa Game 1 ng Juniors Basketball Finals sa NCAA Season 100. First quarter pa lamang, lumamang na ang Junior Altas pero nakabawi ang Greenies sa second quarter. Tila nagliyab naman ang pusong palaban ng Altas sa third quarter at muling pinataob ang Greenies. At nakahabol man ang Greenies sa fourth quarter, hindi nagpadaig ang Junior Altas at sinelyuhan na ang laban para makuha ang Game 1 sa final score na 196. Gaganapin ang Game 2 ng Juniors Basketball Finals sa Linggo, April 13, alas 2:30 ng hapon. For real na ang sweet dreams ng Philo Armies dahil nasa bansa na ang global superstar na si J-Hope ng BTS. Nandito si Hobie para sa kanyang two-night Hope on the Stage concert ngayong weekend. Manila ang unang stop ng Asian leg ng kanyang tour. Taong 2017 pa, huling nag-concert sa Pilipinas si J-Hope kasama ang iba pang miyembro ng BTS. Nasa bansa rin sa kauna-unahang pagkakataon ng Japanese boy group na NCT Wish para naman sa kanilang concert na NCT Wish Login Manila bukas. Bagong yugto, bagong kalaban, bagong tagapagligtas. Damang-dama na ang excitement ng fans para sa Encantadia Chronicles Sangre. Ang kalalabas nga lang na bagong trailer nito, umabot na sa 1 milyong views sa iba't ibang social media platforms. Umani pa ng mga positibong komento mula sa netizens at nostalgic ang feels ng trailer dahil muling nasilayan
ang mga dating sangre. Mga kapuso, salamat sa inyong pagsaksi. Ako po si Pia Arcangel para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Hanggang sa Lunes, sama-sama po tayong magiging saksi! Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.